Ito pong pag-aaralan patungkol sa Trinity. Ito ba ay mayroon o wala? Ito ba mga aral na ito ay nasa Biblia ba o wala? At may pakinggan tayong aral. Ang iyong katanungan ay matungkol po sa Holy Trinity. Isang Diyos at meron silang tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. So sa laro mo, meron ba kayong mamasa na ang tatlo ay isa lamang, 3 in 1? Meron po. Ayan, pinutol ko muna no kasi ang nagsalita rito ay isang paring Katoliko. No, nag-aaral siya patungkol sa Trinity. At tuturuan siya mamaya ni Brother, no? Ni Brother Eli, no? Mamaya, tutuloy natin. So, bago natin sasagutin yan, ang Ama po ay Diyos. Ang Anak po ay Diyos. Ang Espiritu Santo naman ay Diyos. Sabihin naman, yung ating mga kapatid na tatlo ang Diyos. Ang Ama Diyos, ang Anak Diyos, ang Espiritu Santo Diyos. Hindi ang tatlo ang Diyos. Isa namang Diyos, pero tatlong persona sa isang Diyos. At ang analogy natin dyan ay ang bansa natin. Merong tatlong malaking isa. Sino? Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang Luzon ba ay Pilipinas? Yes po. Ang Visayas ba ay Pilipinas? Yes po. Ang Mindanao, Pilipinas ba? Yes po. Ilan po ba ang bansa Pilipinas? Isa lang po. Pero merong tatlong malaking isa. Luzon, Visayas, at Mindanao. Ano? Sabi ng paring Katoliko, ang Trinity, yan. Pero hindi mo mabasa yun, no? Wala sa Biblia yun. Ang salitang Trinity kahit cover to cover, walang... At saka ang sabi niya, isa ang Diyos, no? Sa tatlong persona. Kaso na pag sinabi mong persona, no, may laman, may dugo. Yun. Kaya pag-aralan ito mamaya yan, no? Yun ang sinasabing person, no? Ang naging person lamang nun si Jesus, eh. Oh, siya ang may laman at dugo. Yung Espiritu Santo no? Like a dove. Yun. Kaya ang kanyang basihan, no, katulad sa Pilipinas, no, ang Luzon, Visayas at Mindanao sa isang Pilipinas. Yan ang sabi niya. Kaya pakinggan natin si Brother, no? Ang doktrina sa amin, matutunan mo lahat ng doktrina o aral. Yung Trinity, wala sa Biblia yun, walang Trinity. Basahin natin ang Aklat 6 tungkol sa doktrina ng Trinity. Sabi niya, makinig ka sa kanang doktrina. Matutunan, ang Trinity. Wala sa Biblia yun, no? Kaya, kinurek niya, no? Ni Badili ang pantay-pantay. Mamaya ng konti, tuloy natin. Ang Diyos na ito'y may tatlong iba't ibang persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Yan, pantay-pantay daw yung tatlo. Alam mo, mali yan sa Bible, kapatid. Hindi totoo na pantay-pantay yung tatlo. Ang sabi ni Kristo, pakinggan mo sa 14:28. So yung Trinity, mali yun. Dahil mas nakila ang Ama kaysa kay Kristo. Mas nakila ang Ama kaysa sa Espiritu Santo. 29 ng 1. So the doctrine of Trinity is a lie. It is falsehood. Yun ay betrayal of the truth in the Bible. Nakita mo na, kapatid. Kinurek ni Brother ang pare, no, na dahil ang aral ng Trinity, wala yan sa Biblia. Ayun, at hindi yan pantay-pantay, no? Na walang pagkaungusan, no? Mali yan sa Biblia, sabi ni Brother, no? Yan, doctrine of Trinity is a lie, falsehood, betrayal of the truth in the Bible, ang sabi ni Brother, no? Kaya, at binasa niya sa John 14:28, a Father is greater than I, no? Ang Ama ay dakila kay Jesus. Ayan. Ang Espiritu Santo ay sinugo, no? Sinugo ng Ama. Kaya hindi, no? Tingnan mo to. At saka yung Espiritu Santo, sinugo din ni Jesus. Yan. Kaya ang Ama, yan, sinugo niya si Jesus. Si Jesus, sinugo niya rin yung Espiritu Santo. Yung Ama at saka Espiritu Santo, sinugo din ng Ama ang Espiritu Santo. Ayan, ito, basahin natin. Ayan, ang Ama, greater sa kay Jesus. Ayan. Ang Ama, sinugo niya ang Espiritu Santo sa John 14:26. Ayan, John 14:26. Basahin natin. Sa John 14:28 muna. John 14:28. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at parito
parito ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak. Dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Yan. Hindi nga sila talaga pantay. Yan. Si Jesus at saka yung Ama, ang Ama, si Jesus. Yan. Dakila ang Ama kay Jesus. Yan. Diyan sa 14:28. Sa 14:26, datapot ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Yan. Susuguin ng Ama yung Espiritu Santo. Kaya ang Ama, si Jesus, yan, no? Parang ganun ba, no? Dakila ang Ama kay Jesus. No, ang Espiritu Santo naman, ayun, no? Dakila naman ang Ama sa Espiritu Santo. Kaya ganun yun, no? Ayan, ganun yun. Ang Ama, si Jesus, Espiritu Santo. Sinugo ng Ama ang Espiritu Santo eh. O, sinugo din ng Ama si Jesus. No, sinugo din ni Jesus ang Espiritu Santo. Ayan. Kaya sa John 16:7. Sa John 16:7, gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako yumaon sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi parito sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Yan, sinugo ni Jesus ang Espiritu Santo. Yan. Ngayon, hindi sila pantay kasi sinugo ng Ama ang Espiritu Santo. Halimbawa ganun, ha? Sinugo ni Jesus ang Espiritu Santo. Yan. Kaya ito basahin ko. Sa John 13 verse 16. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kaya dakila ang nagsugo, no? Sinugo ng Ama si Jesus. Sinugo ng Ama ang Espiritu Santo. Sinugo ni Jesus ang Espiritu Santo. Ayan. Parang ganun ba, no? Ano ko lang yan, ha? Ayan. Pero baka may sabihin mo, yung kamay ko yan, eh. Daliri ko, hindi. Para hindi tayo maligaw ba? Ayan. Kaya, dakila sa lahat ang Ama. Sunod si Jesus, tapos ang Espiritu Santo. Ayan. Pero hindi mo mabasa na ang Espiritu Santo ay Diyos. Ayan. Wala kang basihan dyan. Ayan. Wala kang basihan dyan. No? Mamaya na konti. Ayan. Kaya ito na, no? Yung Trinity. Ayan. Ang Trinity ay inimbento to ni Athanasius. Siya ang nag-imbento ang paring Katoliko, no? Ng 4th century, 325 AD sa Nicaea, Europe. Yan. No, sa 3 person in 1 God. Pag sinabi mong person, no, may laman, may dugo. Hindi naman person ng Ama. Ganon din ang Espiritu Santo. Ang naging person, si Jesus. Yan, Salyok, chapter 24, verse 39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tignan, sapagkat ang isang spirito'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Kaya hindi pwede maging 3 person in 1 God. Kasi hindi naman person yung Ama. Ganon din ang Espiritu Santo like a dove. At sinabi mong 3 person, hindi ganon, no? Si Jesus lang ang naging person. Kaya may laman at may dugo. Kasi ang Espiritu Santo, no, yung Espiritu, tulad yung isang kalapati sa Matthew chapter 3 verse 16. Sa Matthew chapter 3, hindi naman walang laman at ito, chapter 3, verse 16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati. At
lumalapag sa Kanya. Kaya yung Espiritu Santo, hindi naman yung person eh. No? Like a dove. Paano naging person kaya yan? No? Ang person may laman at may buto. Yun. Diyan pa lang palpak na yung Trinity, no? Kaya ano pa? No? Hindi sila pantay-pantay. Kung pantay sila, bakit pasusukuin din yung anak, no? Ito. Sa 1 Corinthians. Sa 1 Corinthians, chapter 15, yan, pinasuko Si Kristo pinasuko sa Ama, no? Yan. 23 to 28. Datapot ang bawat isa ay sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Kung magagayoy, darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Yan, lilipulin ni Jesus, no? Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang sa may lagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat ng kanyang mga kaaway. Yan. Ilagay sa kanyang mga paa ang lahat ng kanyang mga kaaway, no, sa paa ni Jesus. Ang kauli-ulihang kaaway na lilipulin ang kamatayan. 27. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat, kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi. O, hindi kasama yung Ama. Hindi kasama ang Ama, no? Hindi kasama ang Ama. Kasi ang lahat ng mga, ito sabi sa 27, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat, kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi. Oh, hindi kasama yun, no? Hindi kasali doon siya ang Ama. Itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. 28. At kung ang lahat ng mga bagay ay napasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Siya yung susuko doon sa Ama, si Jesus. Kung pantay sila, bakit siya susuko doon? Yon, ha? Kaya hindi sila pantay. Kaya ang sabi rito, ulitin ko, at kung ang lahat ng mga bagay ay napasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko, ang Ama yan, ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ayan. Dakila ang Ama no? Si Jesus ang susuko dun sa Ama. Kung susuko na rin yung mga kalaban niya. Ayan. Kaya hindi, kung pantay sila, bakit susuko si Kristo sa ilalim ng Ama? Ayan. Ayan. Bakit, no? Kung pantay sila. Ayan. Kaya sinabi dyan, no? Sa John 13:16, servant is not greater than his Lord, no? Ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Yan. At sinabi sa John 10:29, no? Sa John 10:29. Basahin natin 'to. John 10:29. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng Ama. Yan, ang Ama, no? Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. Yan. At hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng Ama. Yan, lalong dakila, no? Kaysa lahat. Yan. Sa John 14:28, no? Lalong dakilang mga gawa, no? Ang gagawin ng Ama. Kaya nga, no? Kaya mas dakila ang Ama. Mayroong comparison, no? Mayroong third degree of comparison. Yan, sa kanilang tatlo. Kaya hindi sila pantay-pantay. Yan.
Sa John 14:26, ganun din yun, no? Father is greater than I. Yan. Kaya, at saka si Jesus, no? Hindi niya alam ang kanyang pagbalik. Yan. Kaya, basahin ko na lang, no? Kasi baka maya sabihin mo, si Jesus, Diyos, tapos hindi niya alam yun. Yan. Baka maya magsalita ka dyan, no? Kaya, basahin ko na lang. Ang kanyang pagbalik. Sa Matthew 24:35-36, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Yan, kung ano man sinabi ni Jesus, hindi lilipas yun. Na mawala man ang langit at ang lupa, ang salita ni Jesus ay hindi lilipas. Kaya kung sinabi ni Jesus na hindi niya alam, hindi niya alam yun. No? Ito. 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Ayun, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, ayun, si Jesus, yo, kahit sabi niya, kahit ako, kahit si Jesus, no, kundi ang Ama lamang. Yun, ang Ama lamang ang nakakaalam, no, tungkol sa kanyang pagbalik. Kaya si Jesus hindi niya alam. Huwag mong pilitin yan, ha? Huwag mong pilitin niya, alam ni Jesus ang kanyang pagbalik. Yun, kung kailan. Yan, ha? Kaya, yun ang ihatol sa iyo, no, sa John 12, no, 48, 49, 50, kung pilitin mo yan. Kasi sabi ni Jesus, mawala man ang langit o ang lupa, ang aking mga salita ay hindi, no, ay hindi lilipas. Kaya pag sinabi ni Jesus, hindi niya alam yun, no, ang Ama lamang. Ayun. Kaya mabasa mo sa Gawa chapter 1 verse 7, ang Ama lamang ang nakakaalam nun. Yun, binasa ko na rin yan kanina, no, doon sa isa kong topic, no. Kaya ang sabi niya sa Gawa 1:7, at sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ang Ama lamang ang nakakaalam niyan, no. Hindi natin alam yan, kaya maraming nag-predict nga kung kailan. Hindi yun, no? Hindi pwede yun. Kasi ang Ama lamang, no, ang nakakaalam kung kailan siya babalik. Yan. Ito ang, kaya nga sinawata ni brother, no, ang Trinity, no, na wala sa Biblia. Lie, falsehood, betrayal of the truth in the Bible. Na hindi dapat, no, pantay-pantay, no? Tama yun, no? Ayon sa Biblia. Tama nga naman yun, no? Pero ang tanong kay brother, no? Ang tanong kay brother, no? Bakit din siya naniwala ng Holy Spirit ay Diyos, no? Na hindi rin niya kayang mapatunayan sa Biblia. Yan. Kaya ang tawag din dyan, naniniwala sa ang Espiritu Santo ay Diyos, lie, falsehood, betrayal of truth in the Bible. Yeah. I-search nyo siya. I-search nyo. Brother Eli, Holy Spirit is God. Yan. Kaya puro na lang dyan na kwento. No? Puro na lang siya dyan kwento na hindi niya kayang patunayan na ang Espiritu Santo ay Diyos. No? Sabi niya dyan, yung pusporo, palito, yung kaha, pusporo pa rin yun. No? Mga ganun, no? Kaya yung puno, bayabas, yung dahon, yung sanga, bayabas pa rin yun. Hindi mga ganun, no? Hindi pwede ganun. Dapat basahin niya, no, sa Biblia. Kaya ang conclusion, no, yung question, no, yung tanong, kanino ba yan salita ang Trinity? Sa Diyos ba o sa tao? Ayan, kanino salita ang ganyan, no? At ang mga aral ng Trinity. Yan, no? Kaya ang nag-imbento niyan, no, si Athanasius, no, isang paring Katoliko. Kaya ito basahin natin sa Jeremias. Jeremias chapter 44 verse 28-29. Kaya ang sabi dito 28-29, at ang mga makatanan sa tabak ay mga babalik sa lupain ng Huda na mula sa lupain ng Ehipto na kaunti sa bilang. At ang buong nalabi sa Huda na pumasok sa lupain ng Ehipto na nangibang bayan doon ay makakaalam kung kaninong salita ang mananayo, kung akin o kanila. Yan. Hindi naman sinabi ng Panginoon yung Trinity na yan, hindi mo mababasa yan At ang mga aral pa niya, no? Kaya mali yan, no? Hindi salita ng Panginoon yan. Kaya ang sabi dito, ay mga kaalam kung kaninong salita ang mananayo, kung akin o kanila.
29. At ito ang magiging tanda sa inyo, sabi ng Panginoon, na aking parurusahan kayo sa dakong ito upang inyong makilala na ang aking salita ay tunay na tatayo laban sa inyo sa ikakasama. Ayun. Kaya malaman talaga natin no, na ang mga salitang iyan ay hindi salita ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, upang inyong makilala na ang aking salita ay tunay na tatayo laban sa inyo sa ikasasama. Yan. Kasi hindi naman sinalita ng Panginoon yan eh. At saka masumpa ka dyan, no? Ayon sa Galatia chapter 1. Galatia chapter 1, verse 8-9. Datapwat kahimat kami, sa Apostol Pablo, no? Yung mga apostol, no? O isang anghel, no? Yung mga apostol o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil, no? Masumpa. Kasi iba yun eh. No? Iba yun kaysa sa pinangaral ng mga apostol. Yan. Ay masumpa. Yan. 9. Inulit, no? Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sinuman ay mangaral sa inyo, sino man, no? Walang exempted, no? Kahit sino. Kahit ako. Kung mali ayon sa Biblia. Ayan, no? Ang sabi rito, ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man, yan, kahit sino, no? Kahit ako, no? Ako, no? Kahit sino, sabi niya. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa inyong tinanggap na. Ito, tinanggap na natin ito eh. Yon. Na iba sa inyong tinanggap na ay masumpa. Yon. Iba eh. No? Hindi ayon sa Biblia. Kaya ay masumpa. Kaya kung mga aral pala na hindi naman yung mabasa at hindi yung mapakinggan, yan, hindi yun, no? Masumpa. Ayon sa Galatia chapter 1 verse 8-9. Yan. Inulit pa, no? Ay masumpa, matakwil. Yan. Kaya Trinity, hindi nyo na mabasa yan. At ang mga aral niya ay mali-mali. Ayon sa banal na kasulatan. Kaya dati pa yan eh. Ang Trinity at saka yung Oneness. Yung naglaban-laban yan. Matagal na panahon yan. Bata pa ako, mapakinggan ko na yan. Sunod, yung patungkol naman sa Oneness yan, no? Ate rin pag-aralan yan. Kasi yung mga aral niya, mali din yan eh. No? Kaya tignan din natin yan, no? Matagal yung debate yan eh. Kaya laban silang dalawa pero ayon sa Biblia, no? Mali rin yun ayon sa Biblia. Kaya salamat sa Panginoon, no? At tayo po'y nakapag-aralan naman patungkol sa Trinity kung kanino ba yan salita. Sa tao ba yan o sa Diyos? At saka yung mga aral niya, no? Thank you, Lord, no? At saka wala tayong layunin na manakit ng damdamin o manira ng sinuman, no? Ito'y ating pinag-aaralan, no? Kung talagang ikay seryoso ka rin sa paghanap sa Panginoon, kaya yun rin yung pagbulay-bulayin, no? Atin yan pagbulay-bulayin. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. God bless Christ, the Lord and Savior of Sabi. God bless everyone. God bless Calavenza. Always smile and always remember, Jesus loves us.